Scorpio, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano ang energy update for you ngayong July 1 to 15, 2025. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So, and also, please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So, let's see Scorpio energy update July 1 to 15. Scorpio. Okay, this is your overall energy, possible challenge, opportunity, blessing. Tingnan natin yung energies for your money, career, finances. Money, career, finances. The Emperor sa love life. The World. Okay, bottom of the deck is the Four of Swords. Healing journey. This is also about taking a rest or taking a break. So, iba sa inyo, first half ng July, pwedeng kayo ay magbabakasyon muna. Pwedeng mag-take ka ng leave sa work. Hindi ka muna papasok sa trabaho mga 3 araw, 4 na araw, ganun. Para magbakasyon naman. Ayan. Oo. May bakasyon granding iba sa inyo. Yung iba naman meron kayong major event sa family, pwedeng maikakasal, or meron kayong medyo busy sa family, marami kayong inaasikaso. Pwedeng merong dumating galing sa abroad. Nine of Pentacles. You are very careful in handling your finances right now. Maaring meron ka ngayong, may gino-goal ka kasi ngayon, no, na bilhin. Or meron kang goal na investment ngayong first half ng July. Either bibili ka ng lupa or any property, or magsa-start ka ng business. Yeah, I think this business is going to be successful, no? Kung pagtutuunan mo ng pansin. Kasi yung iba sa inyo, itong business na to ay ipapaasikaso nyo lang sa iba. So, kailangan hands-on ka pa rin kahit may iba nag-aasikaso. At yung nag-aasikaso na yan, dapat mapagkakatiwalaan mo talaga. Okay, so overall energy is the Eight of Cups. Pag-alis. So, pwedeng ito ay related sa pagtatrabaho mo sa ibang lugar, or pag-abroad, or pagpunta sa aalis ka para sa isang bakasyon. Some of you, you may be leaving meron kang iiwanang bahay. O yung, let's say, nakikitira ka sa parents mo, gusto mong mas maging independent, to be on your own, ganon. So, it seems na you are ready. Parang may hinahanap ka eh. Hinahanap mo kung saan ka mas magiging masaya. Hinahanap mo yung where you really belong. Oo. So, it's a, ano ba yan? Nag-glitch ako. It's as if you are wanting freedom. Gusto mong kumawala. Gusto mong maging malaya. The Four of Wands is your challenge. So, kung kayo ay nagpapagawa ng bahay, may renovation, or may binibili kayong bahay, you have to be careful na i-check mo yung mga papers, yung mga documentation, make sure na legit, or hands-on ka rin, nakausap mo yung contractor mo na alam mo kung ano nangyayari, 'di ba, doon sa construction na 'yon. Some of you naman, this is a domestic issue, no? So, pwedeng sa family, medyo may drama, oo, na ma-experience kayo. Itong drama na to related sa pera, sa resources, pwedeng merong hindi na pagbigyan financially, nagalit, ganun. So, pwedeng may ganong drama sa inyong family life or home life. So, the opportunity here is the Five of Pentacles. Ngayon, meron kang opportunity na ayusin yung finances mo. Kung ito man ay medyo magulo ngayon, or kung yung isip mo ngayon, di mo alam kung ano yung
yung gagawin mo, yung ipupurso mo, kahit na may mga options na available sa'yo, pero naisip mo na, ano bang gagawin ko rito moving forward? Aalis na ba ako? Ano ba, kaya ko na ba on my own? So, the blessing here is makakapag-desisyon ka ng best para sa'yo. Like, you will have the best possible decision para sa sarili mo. And then, money, career, finances, this is the emperor. So, pagiging independent, to be in control of your life, of your career. So, talagang mas may disiplina ka ngayon para ma-achieve mo yung mga goals mo. Hindi mo hahayaan na ikaw ay maimpluwensyahan ng iba in a negative way. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong ma-receive na promotion sa work. Pwedeng there's also an information of like magandang relationship with your boss or with your clients or with your business partners. So sa love life naman, you have the world. So the world is like ano siya, like it's like an ending pero in a good way, na pwedeng merong separation. Pero itong separation na to is mutual yung inyong decision, na hindi naman siya dahil sa isang malaking problema, but napagdesisyonan nyo lang na kailangan ng mag-part ng ways, ganon. So, somehow it's like a celebration of the relationship na meron kayo or naging meron kayo in the past. Some of you naman, maaring merong connection sa long distance relationship. Pwedeng ito ay nasa ibang bansa or foreigner. Oo. You will have a relationship with someone na nasa ibang bansa. Kung nasa Pinas ka, pero kung nasa ibang bansa ka, then this can be a foreigner. Round and round. Meron kang iiwanan or aalisan na sitwasyon na paulit-ulit lang yung cycle ng problema, ng issue. Oo, ifo-follow mo kung saan mo gusto, saan ka mas mapapabuti. At yung freedom na to, no, na pinupurso mo, this is going to bring you good luck. Like talagang mas nakabuti or makakabuti sa'yo yung pag-alis mo. Yung pagiging independent mo. Although for some of you mahirap yung decision na to na gagawin ninyo. But it is necessary eh. Minsan kailangan natin na maglakas ng loob na mabuhay ng mag-isa para sa katahimikan ng isip natin, 'di ba? Kaysa marami kang kasama pero ang gulo ng isip mo. Oo, friendship, karma, and control. Ayan. So for you, maaring meron kang mga totoong kaibigan, no? Na talagang supportive sa iyo, karamay mo. Kung sino man itong taon na narcissistic sa buhay mo, na pilit kinokontrol yung buhay mo, yung mga decision mo, this person is going to receive their karma. Like, maaring makakahanap rin sila ng katapat nila or may experience din nila kung paano sila tratuhin, kung paano nila tratuhin yung ibang tao in a narcissistic way. Oh. If you are a content creator or social media influencer, I see you na magkakaroon ka ng mga viral videos or magte-trending yung products mo, things like that. Some of you, meron ditong betrayal ng isang kaibigan. Betrayal ng isang kaibigan, which is really going to be like a heartbreak sa'yo kasi kaibigan mo na siya, bata pa kayo, like since childhood, since kinder or high school, mag best friends na kayo. Pero may nagbago kasi. So, nagbago siya ng landas niya, ikaw ganun din. So, maaring that's the reason why hindi na kayo nagkakasundo. Kumbaga na-outgrow nyo na yung isa't isa. Strength. Take time to make clear decisions. Bring awareness and light to the situation. Diba? So, pagdating sa decision making,
bigyan mo ng time yung sarili mo na makapag-isip, reassess mo yung situation, at maging malinaw sa'yo kung sigurado ka ba sa mga actions na gagawin mo moving forward. And like what I mentioned kanina, your blessing is having the best possible decision para sa sarili mo. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.